gabi sa Reaksyon. Silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. 9 taon din kami naghintay ng closure o pagtatapos. Hindi natin masasabi sa buhay natin kung paano tayo mabibigyan ng katarungan. Ito po ang nagdalayon na i-professionalize po ang ating mga kasambahay. Ito po ay nagre-recognize sa ating mga kasambahay na sila ay katulad na rin ng mga nasa formal sector. Sa kanyang nakagugulat na tagumpay bilang #1 senator sa katatapos lang ng midterm elections, marami ang nagsasabi na hindi lang siya vice presidentiable, kundi maaari pa siyang tumakbo bilang presidente sa 2016. Nakausap ni Cheryl Cosim si Grace Paul Yamanzares at narito ang kanyang mga plano sa politika. Kung nagulat ang sambayanan sa kanyang pambihirang tagumpay bilang numero 1 senador sa katatapos lamang na midterm elections, mismong si Grace Poe, ang unika iha ni na Fernando Poe Jr. at Susan Roses, hindi rin makapaniwala sa kanyang natamo. Sa isang exclusive interview, ikinwento ng bagong senador ang kanyang pakiramdam sa pagkakapanalo at ang kanyang mga saloobin bilang bagong salta sa mundo ng politika. Nag-sync na po ba sa inyo na paggising nyo nga ngayon ay parang bago po kayo natulog kagabi, ano? Napag-usapan nyo po bang mag-asawa na, uy, senator ka na, may pang-aalas ka po ba sa inyong husband? Actually, oo. Ano? Hindi, di ba parang you do things hurriedly, nagmamadali ka, di ba, lahat. So, meron pa ako inaayos last minute before I decided not to go to sleep. Pero nung nag-aayos ako, sabi ng husband ko, sabi niya, good night, Senator. Tapos sabi ko, ay, oo nga, ano? Parang hindi din ako medyo sanay pa. Isa si Poe sa unang batch ng mga senador na ipinroklama ng COMELEC, kasabay ng iba pang nasa top 6 na sina Loren Legarda, Alan Peter Cayetano, Cheese Escudero, Nancy Binay at Sonny Angara. Handa na raw siya at ang kanyang pamilya sa magiging pagbabago sa buhay nila dahil natikman na nila ito sa panahon pa lang ng pangangampanya. Yung pong inyong tatlong anak, ha, Senator Grace, mommy senator na ba? Niloloko rin po ba kayo? Binibiro? Ano pong reaction nila? Lalo na't nag-#1 kayo. You're first a mom to them. So, hindi nandun pa rin yung mga request and utos sa mga nanay, di ba? Pero yung 8-year-old ko, palaging sinasabi sa akin, when will the senator thing end? Noon, kasi talagang halos wala na ako sa bahay. Ang anak ni FPJ, yan ang titulong dinala niya sa pangangampanya. Nanariwa raw sa milyong-milyong Pilipino ang alaala ng tinaguriang hari ng pelikula. Ang bayani ng pinilakang tabing na nagtanggol sa mga inaapi at lumipol sa masasamang loob. Aminado si Grace na kundi dahil sa pangalan at reputasyon ng kanyang ama, maaaring hindi niya nakamit ang ganitong tagumpay. Sa tingin ko naman, nabigyan ko ng karangalan ng tatay ko, Tito. Dahil sa pag-iikot, imagine ako, sinasabi nila na kapital ko lang ang pangalan ng tatay ko. Eh kung ako, na nakikikapital lang sa magandang reputasyon niya, ay nakakuha ng ganyang karaming boto, eh siya pa kaya na original niya? In-attribute na po natin na malaking factor po talaga ang pagiging Poe. At nakita natin na talagang doon nyo isinugal at doon nyo sinentro yung campaign sa pagiging anak ni FPJ. Sino-sino po yung mga who played a very important role during your campaign? Well, of course, aside from my family's support and my mother's, Senator Cheese has been very supportive and selfless. Kasi bagong kandidato lang ako, hindi ko naman alam kung paano magpatakbo ng kampanya. Kahit nandyan yung Team Pinoy, syempre iba pa rin yung may tutok na nakakaalam. So talagang literally binitbit talaga ako ni Senator Cheese. So maraming salamat, Senator Cheese. Si Senator Serge naman, very intellectual, scientific yan. Yung parang, dito kailangan pumunta ka, dito. Ito yung mensahe mo, huwag kang mag-iiba-iba. Ang mensahe mo, anak ka ni FPJ, at katulad niya, tutulong ka rin. Dahil gano'n naman yung tatay ko, di ba? Matulungin siya, pribadong individual, pero matulungin. Kung si FPJ ang nagdala kay Grace sa tagumpay, si Grace naman dala-dala ang naudlot na pangarap ng kanyang nasirang ama.
Tumakbong presidente si FPJ noong 2004 ngunit natalo kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Balot ng kontrobersya ang eleksyong iyon at inakusahan si Arroyo ng malawakang pandaraya kasong kinasasadlakan pa rin niya hanggang ngayon. Paniwala ng marami, si FPJ ang tunay na nanalo. Noong Disyembre ng taon ding yun, binawian ng buhay si FPJ dahil sa stroke. Pero para sa kanyang pamilya, ang patong-patong na sama ng loob ang nagpabilis sa buhay ng isang alamat di lamang sa pelikula, kundi pati na rin sa totoong buhay ng mga Pilipino. 9 na taon din kami naghintay ng closure or pagtatapos. Hindi natin masasabi sa buhay natin kung paano tayo mabibigyan ng katarungan. Pero may iba't ibang paraan na ang Diyos ay nag-iisip kung paano maayos ang balanse. No? So ito po nakikita nyo ng inyong pamilya na kumpirmasyon lang. Yung pagkapanalo nyo nga po at dami ng boto, hindi lamang yung pagkapanalo, yung pagiging number 1, ay masasabi nyo ng kumpirmasyon na nanalo ang tatay ko noong 2004 elections. Sa tingin ko, safe naman sabihin niya. Siyempre, may mga magtataas pa rin ng kilay. No? Bahala na sila doon. Hindi na natin mahuhugot pa ang bawat balota noon. Pero yung masasabi ko lang, kahit saan ako pumunta, ang dami pa rin nakakaalala at nagmamahal sa kanya. Kung yan ang nararamdaman ko ngayon, mas lalo na talaga siguro noon. At hindi ako naniniwala na sa Mindanao palalo ay masizero siya. Kasi kung ako nga nagtatap ako dun sa mga lugar na zero siya. Diba? Parang kaduda-duda naman talaga. Ang pagtatapos ng laban ni FPJ simula pa lang ng laban ni Grace Poe. Sa tindi ng suportang natanggap niya nitong eleksyon, marami ang nag-aabang sa kung ano ang magiging mga susunod niyang hakbang sa politika. Sabi nyo, malaking bagay ang naging role ni Senator Cheese. Medyo matagal pa po, 3 years. Makakakita po ba tayo ng Poe, Escudero Poe sa 2016? Ay, nako. Siguro Escudero. Kasi siya talaga, mahaba na yung kanyang karanasan. Para sa akin, ang gusto ko, merong mas masukat ang mga taong nagawa ko. Hindi ako type. Buo na raw sa isip ni Senator Poe ang mga batas at programang isusulong niya sa Senado. Ngayon, panunuorin ng sambayanan kung magagampanan nga ba niya ang bahaging una nilang pinagkaloob kay FPJ. Tagapagtanggol ng mga inaapi, kaaway ng mga kawatan at bayani ng mahihirap na Pilipino. Ako po si Cheryl Cosim, nag-uulat para sa Reaksyon.